Amen. Muli po, isang pinagpalang bagong taon sa inyong lahat. Ngayon po ay January 4, 2026. At mahalaga na ang taong ito ay guided tayo ng Diyos. Guided tayo ng salita ng Panginoong Diyos sapagkat ang banal na Espiritu ay patuloy na nag-uusap at tumikilos sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya sa umaga po ito, ang pag-aaralan natin ay based on Heidelberg Catechism na naisulat noong 1563 at ang mga selected o pinili ng mga sipi ng kasulatan sa banal na kasulatan. Okay, so this is my introduction. The life of Polycarp, the martyr of Christ, pinanganak po noong AD 69. Siya po ay isang pastor ng Church of Smyrna. Pinatay po siya dahil sa paninindigan niya sa pananampalataya at aral kay Kristo. Noong panahon po na iyan, once na sinabi mo na followers ka o tagasunod ka ni Jesus, nanganganib na po ang buhay mo. Kaya naman, noong panahon niyan ay nasa ilalim siya ng persecution. Kaya dyan, nilagay ko, sinabi ng mga mahistrado kay Polycarp nang siya ay nakatali sa tulos na napapaligiran ng kahoy, nasisindihan upang siya ay sunugin. Ang sabi ho ng mahistrado, paligdan mo ang iyong relihiyon. Sumumpa ka at papalayain kita. Alimurahin mo si Kristo. Yan yung pinapagawa sa kanya. Noong time na yan, pag ginawa niya yan, hindi na siya papatayin, hindi na siya susunugin, hindi na siya mamamatay. So ano yung sagot niya? Sabi niya, ni Polycarp, naglingkod ako sa kanya, kay Jesus Christ, ng 86 na taon at hindi niya ako ginawan ng anumang masama. Bakit ako magsasalita ng kalapastangan at laban sa aking hari at aking tagapagligtas? Sabi ho ng maestrado, sumumpa ka sa pangalan ni Cesar. Sabi niya, inuuto mo ang sarili mo kung sa akala mo'y mahihikayat mo ako sa lahat ng katotohanan buong katapatan kong ipinahayag sa iyo. Ako ay isang Kristiyano. So sabi mo ni Polycarp, narito ang mga leon, gagamitin ko sa aking kagustuhan, sabi ng maestrado. Sabi ni Polycarp, gawin mo. Subalit para sa aming mga Kristiyano, nang mabago kami, hindi iyon mula sa mabuti tungo sa kasamaan. Maringal na dumaan sa pagdurusa tungo sa katarungan ng Diyos. Sabi naman ng maestrado, kung hindi ka magsisisi, susunugin kita sa tulos. Yaman nilalarit ko lang ang mga leon. Sumagot si Polycarp, pinagbabantaan mo ako ng apoy na magliliyab ng isang oras, pagkatapos ay mamamatay? Nalalaman mo ba ang darating na walang hanggang apoy ng katarungan? Nalalaman mo ba ang kaparusahan na lalamon sa mga masama? Halika, huwag mong ipaantala, gawin mo ang nais mo sa akin. Yan ang sabi ni Polycarp. Ngayon, ang hatol ay ipinahayag. Dumaluhong ang mga tao mula sa kanilang upuan upang mag-ipon ng mga kahoy at patpat. At sinabi ni Polycarp sa kawal na naatasan sa kanyang kamatayan na huwag na siyang igapos sa tulos sapagkat wala siyang hangaring tumakas. Lumaki ng napakataas ang apoy habang mula sa likod ng apoy ay naririnig ang panalangin ito mula sa labi ng matapat na alipin ni Kristo. Ano ba yung sinasabi ni Polycarp habang sinusulog siya? Ang sabi niya, Panginoong Diyos na makapangyarihan, amahan ng iyong buktong at pinagpalang anak na si Yesu Kristo, na sa Kanya ay tumanggap kami ng biyayang makilala ka. Diyos ng mga anghel at makapangyarihan at ng buong sanglilikha at ng buong angkan ng mga matwid na nananahan sa iyong presensya. Pinupuri kita dahil ginawa mo ako karapat-dapat para sa araw at oras na ito, upang mapabilang sa iyo mga martir at uminom sa salo ng Panginoong Hesukristo
Pinupuri kita, niluluwalhati kita sa pamamagitan ng eternal na punong saserdote si Yesu Cristo. Na iyong pinamahal na anak, na kasama mo at banal na Espiritu ay ang pagwalatian ngayon at magpakailanman. Amen. Nananatiling aral sa atin na silang mga namatay alang-alang sa pananampalataya na may panalangin at awit ng papuri sa kanilang mga nabi ay anak ang kanilang pinaniniwalaan. Iniibig ang katotohanan at inihahanda upang mamatay alang-alang doon. Malinaw na napakadali po sana na makaligtas ni Polycarp sa pamamagitan ng pag-uusig na iyon. Pwede naman niya sabihin, sige, tinatanggi ko si Kristo. Makakalaya ka na. Pero mapapansin po natin, hindi po niya ginawa yun. Nagpatuloy po siya sa pananampalataya sa Panginoon at habang sinusunod ay umaawit at nananalangin sa Panginoon. Ganito ang tema ng ating pag-aaralan na sermon ngayong umaga ng Enero 4, 2026. Sa Heidelberg Catechism, Lord's Day 1. Ang unang tanong, ano ang tanging kaaliwan mo sa buhay at sa kamatayan? Siguro iniisip natin na ang comfort natin sa mundo ito, pag healthy tayo, pag marami tayong pera, pag ayos yung buhay natin, pag okay yung pamilya natin, masaya tayo, siguro yun yung naiisip natin comfort. At siguro magtatanungin ko kayo, ano ba ang mga wishes ninyo nung nagdaang New Year? Alam ko, ang dami yung wishes. Nag-wish kayo ng prosperity, health, blessings. Pero ang tanong ko, nag-wish ba kayo sa sarili niyo kay Lord? The Lord, sana anuman ang kaharapin ko sa taong 2026 na ito, manatili ako nagtatapat at umaasa sa iyong kapangyarihan. Ang dami nating mga wishes. Pero paano kung dumating sa buhay natin katulad ng dinaanan ng mga unang Kristiyano? Aalis na ba tayo kay Lord? Mas tayo ba ay magdidepende sa mga feelings natin, nararamdaman natin, sa mga external na source ng ating kagalakan? Yan ang tema. Ano ang tanging mong kaaliwan sa buhay at kamatayan? Ang sagot, na hindi ko pag-aari ang aking sarili. Sa halip ako ay pag-aari sa katawan at kaluluwa, sa buhay at sa kamatayan ng aking tapat na tagapagligtas na si Yesu Cristo. So, ibig sabihin, yung buhay pala natin, dapat na kay Kristo. Nagsisimula pa lang po tayo noong 2026. Dapat ma-instill, mailagay sa mind natin na ang buhay natin ay para kay Kristo. Bakit po? Kasi binayaran niya ng buo ang lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo. At pinalaya niya ako sa lahat ng kapangyarihan ng dyablo. Iniingatan niya rin ako sa pamamaraang kung walang pahintulot ng aking amang nasa langit, ay walang malalaglag kahit isang buhok mula sa aking ulo. Tunay na ang lahat ng bagay ay magkakatugma-tugma para sa aking kaligtasan. Dahil dito, sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, ay binibigyan rin niya ako ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. At ginagawa niya akong pusong sumasang-ayon at hanggang mabuhay mula ngayon para sa Kanya. Just imagine, ang sabi rito ay ito. Sabi rito, at ginagawa niya akong pusong sumasang-ayon at hanggang mabuhay mula ngayon para sa Kanya. Alam niyo, sabi ko kay Lord, Lord, ano po ba yung pwede kong ituro o isermon sa unang araw o linggo ng taong 2026. And I am in that time in the midst of sorrow. Nasa kalungkutan po ako. At diyan po ako dinala ng Panginoon. And this is the big help for me na maintindihan ko
na ang buhay kong ito ay para kay Kristo. Ano man ang daanan ng buhay ko ay para kay Kristo. Yan po yung mga references ng footnotes na makikita natin. Ang ating paksa, si Kristo ang tanging kaaliwan mo sa buhay ngayong 2026. Amen po ba? Amen? Pakibuksan niya po yung pinto, hindi makapasok. Si Kristo ang tanging kaaliwan mo sa buhay ngayong 2026. Sabihin niyo nga po yun sa katabi mo. Sige po, sabihin niyo po sa katabi niyo. Ayan, si Kristo ang tanging kaaliwan mo sa buhay ngayong 2026. Tanong ko muna po sa inyo, alam niyo po ba ang mangyayari sa atin ngayong 2026? Meron po bang nakakaalam? Wala naman po di po ba? So hindi po natin alam. Hindi natin alam na may ligat. Lagi pa tayong masaya, mayroon pang problema na darating, may pagsubok pa na darating. So, ang tema ng ating pag-aaral ngayon, si Kristo ang tanging kaaliwan mo sa buhay ngayong 2026. Ang ating pong reference ay Selected Scripture and Heidelberg Catechism. And this is my question. Ikaw ay may kaaliwan sa buhay at kamatayan. Sabi ni Paul in Philippians 1:21, for me, to live is in Christ and to die is gain. Doon po nangyari yan Sabi niya, for me, to live is in Christ and to die is gain. Yung context ng Philippians 1:21 na yun, si Apostle Paul ay nasa kulungan. Nasa jail po siya. Dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon Diyos. Pero ano yung naging bunga ng kanyang paglilingkod sa Panginoon? Nakulong po siya. So, nung nandun siya sa kulungang iyon, na alam niya na possible na hindi na siya makakalaya, sinabi niya sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, mga kapatid, para sa akin, si Kristo ang buhay. Subalit ang mamatay ay isang pakinabang. Tapos sinasabi niya, I can do all things through Christ Jesus who strengthened me. Sinabi po niya, doon sa chapter 4. Sabi ganon, si Kristo ang nagbibigay ng lakas sa akin. Di ba? Tapos magagawa ko ang lahat ng bagay dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Tapos may kadugtong doon, buhat sa kayamanang hindi mauubos ay ibibigay ng Diyos ang lahat ng aking pangangailangan. So yun yung ibig sabihin nun na when we look forward this 2026, dapat yun yung nasa puso natin. Na ang ating kaaliwan sa buhay at kamatayan ay walang iba kundi si Kristo. Gusto ko na apat na bagay na inyong maintindihan based on this Heidelberg Catechism Lord's Day 1. Number 1, sapagkat ikaw ay pag-aari ni Kristo. Pangalawa, sapagkat ikaw ay tinubos ni Kristo. Pangatlo, sapagkat ikaw ay iniingatan ni Kristo. At pang-apat, sapagkat ikaw ay namumuhay ayon sa kalooban ni Kristo. Yan yung pinakalaman ng ating pinag-aaralan ngayon na napakahiti sa mga prinsipyo ng banal na kasulatan. Ngayon, pagpapaliwanan, bakit ikaw ay may kaaliwan sa buhay at kamatayan? Number 1, sapagkat ikaw ay pag-aari ni Kristo. Sabihin niyo sa sarili niyo, pag-aari ako ni Kristo. Sige po, sabihin niyo po, pag-aari ako ni Kristo. Yung asawa mo, hindi mo yung pag-aari ni Kristo yan. Yung sarili mo, pag-aari ni Kristo. Amen po ba? Lahat ng bagay na meron ka ay pag-aari ni Kristo. We are stewards ng lahat ng bagay na meron tayo. So tandaan nyo, bakit ikaw ay may kaaliwan sa buhay at kamatayan sapagkat ikaw ay pag-aari ni Kristo. Sabi po ng Heidelberg Catechism, and I quote, na hindi ko pag-aari ang aking sarili. Sa halip, ako ay pag-aari sa katawan at kaluluwa sa buhay at kamatayan. Tanong ko, pag-aari mo po ba ang iyong sarili? Sino po magsasabi rito na, yung katawan kong ito, pag-aari ko? Pag-aari niyo po yung sarili ninyo. Hindi niyo po pag-aari yan.
Yan ay pag-aari ni Kristo. So sabi niya, na hindi ko pag-aari ang aking sarili. Tapos sabi rito, sa halip, ako ay pag-aari. Nino? Ng aking tapat na tagapagligtas na si Yesu Kristo. So, ibig sabihin, ang ating katawan, ang ating sarili, ay pag-aari ng ating tapat na tagapagligtas na si Yesu Kristo. So, yung katawan natin ito, pag-aari ni Kristo. Ano ibig sabihin dyan? Katawan, kaluluwa, pag-aari po ni Kristo. Yung katawan mo na yan, pag-aari ni Kristo. Yung kaluluwa mo na yan, pag-aari ni Kristo. Bakit pag-aari ni Kristo yan? Kaya mo po ba proteksyonan ang kaluluwa mo? Kaya mo ba proteksyonan ang katawan mo? Kahit kumuha ka pa po ng 100 bodyguard, dadating at dadating ang time kapag ka nasa oras ng kamatayan, nasa kamay po ng Panginoon Diyos. Amen? At ang sinasabi diyan, yung buhay mo at kamatayan mo, dapat maintindihan mo, hawak ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, expound ko po yan. Letter A, na hindi ko pag-aari ang aking sarili. So kapatid, sa taong 2026, lagi mong sasabihin sa sarili mo, Panginoong Jesus, hindi ko po pag-aari ang aking sarili nito. Amen? Hindi mo po ito pag-aari. At maliwanag po yan sa unang Corinto chapter 6, verse 19 to 20. Ano po ang sabi ng verse 19? Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Ano yung to? Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Hindi ang inyong katawan. So, sabi ni Pablo, hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Eh po ba? So mga kapatid, hindi natin pag-aari ang ating katawan. Sapagkat binili kayo sa isang halaga. Kung hindi natin pag-aari ang ating katawan, kanino natin gagamitin? Hello? Ayun o, ang sabi. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So kapag iniisip natin na Panginoon, hindi ko po pag-aari ang aking sarili. Hindi ko po pag-aari. Pag-aari mo ito. Binili mo ito sa malaking halaga. At ang nais ko, Panginoong Diyos, ay gamitin ang lahat ng bahagi ng aking katawan upang maparangalan ka. Kasi pag sinasabi natin, mga kapatid, sa totoo lang, na Lord, hindi ko pag-aari sarili ko, kundi pag-aari mo eh. Ang tanong ngayon natin dito, paano natin ginagamit ang ating katawan? Hello? Paano mo ginagamit ang iyong katawan? Paano mo ginagamit ang bahagi ng iyong katawan? Napaparangalan ba ang Diyos? O napaparangalan ang kagustuhan ng iyong laman? Paano natin ginagamit yung mata natin kapag tumitingin tayo sa tao? Paano natin ginagamit ang tenga natin, bibig natin, katawan natin? Ito ba ay nagbibigay ng karangalan sa ating Panginoong Diyos? Amen po ba? So, yun ang gusto ipakita. Kasi, hindi mo pag-aari ang iyong katawan. Ngayon, sabi diyan, sa halip, ako ay pag-aari sa katawan at kaluluwa sa buhay at sa kamatayan. So, hindi mo pag-aari yung katawan, rather, pag-aari ito ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tingnan nyo, sabi ng Romans 14, verse 7 to 9, and I quote, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, para sa Panginoon tayo nabubuhay. At kung tayo'y namamatay, para sa Panginoon tayo namamatay. So ang tanong natin dito, kung buhay tayo ngayon, para kanino tayo? Ang sabi ng Bible, kung tayo'y nabubuhay, ngayon, para sa Panginoon tayo nabubuhay. Yung buhay mo na yan para sa Panginoon. At pangalawa, kung tayo'y mamamatay, para saan tayo pag namatay? Para sa Panginoon. So, ibig sabihin, whether you are live or die, okay? Ang ibig sabihin, whether you are alive at mamamatay ka, ang sinasabi ni Pablo ngayon dito, para sa Panginoon ito. Kaya ang sabi diyan, maliwanag, kaya nga, sa mabuhay o mamatay tayo sa Panginoon. Kaya nga,
Sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. So, pinapakita ngayon ni Paul dito na ang buhay natin ito ay para sa Panginoon. Kung tayo buhay ngayon, para ito sa Panginoon. Kung tayo man ay mamamatay, para sa Panginoon pa rin ang buhay natin. Ngayon, tingnan nyo. Ang aking tapat na tagapagligtas na si Jesucristo. Yung buhay natin para kay Kristo na nagtatapat sa atin. Kaya nga ang sabi sa 1 Corinthians 3:23, pakinggan nyo po. At kayo naman ay kay Kristo, at si Kristo naman sa Diyos. Amen. So sinasabi ngayon dyan, ang buhay natin ito ay para kay Kristo. Dahil si Kristo naman ay para sa Diyos. Nakita nyo? Ngayon, balikan natin ang pinapakita ko. Yung buhay mo ngayon, taong 2026, you need to dedicate yourself to the Lord. Amen? Kailangan mo sabihin sa Panginoon, Lord, inaalay ko sa iyo ang buhay kong ito. Sa 365 days, Panginoon, ang buhay kong ito ay para sa iyo. Pag-aari mo, Panginoon ito, you need to possess myself every day, Panginoong Diyos, sa buhay ko. So mga kapatid, sa taong 2026, ano man ang daanan natin sa buhay natin, dapat mong sasabihin sa iyong sarili, Panginoon, pag-aari mo ang aking katawan. Pag-aari mo ang aking sarili. At dahil pag-aari mo ang sarili kong ito, nais kong maparangalan ka sa aking buhay. Pag tinanong kayo, paano mo mapaparangalan ang Diyos sa buhay mo? Yung buhay ba natin, kung i-evaluate natin last 2025, nagbigay ba talaga ng karangalan ang katawan natin, ang buhay natin sa Panginoon? Paano mo ginamit ang iyong lakas? Paano mo ginamit ang iyong katawan para maparangalan ng Diyos? Ikaw ang makakasagot nito. Pero ngayon, 2026, ang sinasabi sa atin ng ating Panginoong Diyos, yung buhay mong iyan, gamitin mo para maparangalan ang Diyos. At alam niyo, paano natin mapaparangalan ng Diyos? Kung mamumuhay tayo ng may kabanalan. Amen? Kung mamumuhay tayo ayon sa panuntunan ng salita ng Diyos. Sa kabaligtaran, para hindi mo paparangalan ng Diyos, gawin mo yung kasalanan. Sa kabaligtaran, para hindi mo paparangalan ng Diyos, lumayo ka sa Kanya. Para hindi mo maparangalan ng Diyos sa kabaligtaran, huwag mong ibigay yung buhay mo sa Kanya. At yan ang pinaka-miserableng pwedeng mangyari sa buhay natin sa taong 2026. Ang ilayo natin ang ating sarili sa ating Panginoong Diyos. Kapatid, ang katawan natin ay pag-aari ni Kristo. Sinabi niyo ba yan kay Lord ngayong 2026? Bago lumipat ng 2026 ng New Year, Lord, yung katawan kong ito pag-aari mo, sana gamitin mo, Lord. Marami kong ginawa at inisip, sinabi, na hindi nakalulugod sa iyo at hindi nagpapakita ng pag-aari mo yung buhay mo. So ngayon dapat 2026, we should renew ourselves para po sabihin natin, Lord, yung buhay kong ito, sa iyo talaga to. Lahat ng bahagi ng katawan ko, pag-aari mo. At bibigay ko ang lahat ng ito para sa iyo. Pangalawa, bakit ikaw ay may kaaliwan sa buhay at kamatayan? Sapagkat ikaw ay inubos ni Kristo. Yan yung maganda. Kasi hindi mo masasabi na pag-aari ka ni Kristo kung hindi mo naranasan ang pagtutubos ni Kristo mula sa pagiging makasalanan mo. Letter A, binayaran niya ng buo ang lahat ng aking mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo. So paano mo ngayon masasabi na pag-aari na ni Kristo ang katawan mo? Di ba? Sabi ng banal na kasulatan, in contrast, na ang sino mang tao na hindi anak ng Panginoong Diyos ay dapat nating maintindihan na hindi siya anak ng Diyos. Sabi nga ng John chapter 8 verse 44, bakit hindi niyo matanggap ang inaaral ko? Sabi doon, sapagkat diablo ang inyong ama.
Kung ano ang gusto niya, yun ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao sa simula pa at kalaban ng katotohanan. So dapat muna nating maintindihan, Lord, yung buhay kong ito, binayaran mo yung aking kasalanan sa krus. Panginoon, kung bakit mo pag-aari ang aking katawan ngayon? Kasi meron kang ginawa sa buhay ko. At ang ginawa mong ito ay walang iba, kundi yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Binayaran mo ang buong kasalanan sa pamamagitan ng tumigis mong dugo sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng 1 Peter 1:18 to 19, pakinggan niyo po. Nalalaman ninyong sabi po diyan, nalalaman ninyong tinubos kayo mula sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Ang ipinagtubos sa inyo ay hindi nasisirang mga bagay na gaya ng tila at ginto. Subalit ang ipinagtubos sa inyo ay ang mahalagang dugo ni Kristo. Siya ay tulad ng isang korderong walang kapintasan at walang dumis. Kung titingnan natin, ang sabi ni Apostle Peter, nalalaman ninyong tinubos kayo mula sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Gusto muna natin tingnan, nung hindi pa tayo tinutubos ng ating Panginoong Jesucristo, kahit gaano ka pa kabait. Mabait kang anak, mabait kang magulang, mabait kang mamamayan dito sa Pilipinas, pero sa harapan ng Panginoong Diyos, kung wala ka pang kaligtasan at hindi ka pa natutubos sa iyong kasalanan, still, ang tingin pa rin sa iyo ng Diyos, sinner ka at makasalanan ka. Amen po ba? Dahil magkaiba ang tingin ng tao sa tingin ng Diyos. Tayo kasi, pag tumitingin tayo sa tao, napakabait nito. Di ba? Akala natin okay na yon. Pag tinignan natin yung isang taong ito, matulungin ito, akala natin okay na yon. Hindi ho tayo maliligtas sa pagiging mabait natin. Tama? Hindi tayo maliligtas sa pagiging matulungin natin. Kundi maliligtas tayo sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang sabi niya, tinubos kayo mula sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay. Eh kung titingnan natin, ang sinulat po ni Apostol Peter yan, mas mababait pa sa atin ang mananampalataya nang sinulat niya yan. Pero sinabihan niya, nung hindi pa kayo naliligtas, walang kabuluhan yung paraan ng inyong pamumuhay. Yan yung dahilan. Kung bakit sinasabi natin na yung YOLO, ano yung sinasabi? Yung you need, ano? You only live once. You only live once. Mabubuhay lang ako ng minsan dito. Kaya ano yung kasunod? Magiging masaya na ako sa buhay ko. Di ba yung sinasabi natin? And that is wrong. Mga kapatid, totoo na minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito. Pero ang tanong natin, saan nanggagaling yung ligaya na mayroon tayo? Kapag ang kaligayahan natin ay nagbumula sa external na inaalok na sanlibutan ito, hindi ho yun yung totoong kagalakan na galing sa Panginoong Diyos. Ang tunay na kagalakan ay yung pinapasakop natin ang ating sarili sa ating Panginoong Diyos at sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya ang sabi diyan, binayaran niya ng buo ang lahat ng aking mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang mahalagang dugo. Malinaw po yan sa 1 Peter 1:18 to 19. I-compare niyo po sa 1 John chapter 1 verse 7, chapter 2 verse 2. Sabi pa diyan, pinalaya niya ako sa lahat ng kapangyarihan ng dyablo. So, ibig sabihin, mga kapatid, ano ang mahalaga sa iyo? Yung namumuhay ang isang tao, namumuhay ka, nang walang relasyon sa Diyos o nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo at takbo ng sanlibutan. Tandaan po natin, there are two categories in this world. Either anak ng Diyos o anak ng dyablo. Malinaw po yan sa banal na kasulatan. Kung wala ka pang totoong relasyon kay Kristo, you are considered na anak ng dyablo. Hindi mo tatanggapin niya, magagalit ka sa akin. Pero yan ang sinasabi ng Biblia. Sapagkat ang sabi ng John 8:44, dyablo ang inyong ama. So, ibig sabihin, si Jesus Christ, matapos niya sabihin yon, tinangka siyang patayin, tinangka siyang patuhin. Bakit? Masakit yun eh. Pero kailangan sabihin ni Jesus Christ, sapagkat sa mundong ito, may dalawa lamang kategorya. Anak ka ng Diyos o hindi ka anak ng Diyos.
Pero ang sabi ng Katisismong Heidelberg natin, pinalaya niya ako sa lahat ng kapangyarihan ng dyablo. So malinaw na ang isang tao walang relasyon sa Diyos, namumuhay siya sa takbo ng sanlibutan. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan sa Efeso chapter 2, hindi niyo ba alam na kayo patay dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan? Sabi gano'n, nagpaalipin kayo sa prinsipe ng kasamaan. At dahil sa likas ninyong kalagayan, kabilang kayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. So sinasabi ngayon dyan, sa John 8:34 to 36, tingnan nyo, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Nakita niyo po yan? Pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang tanong natin, kung alipin ka ng kasalanan, galing ba sa Diyos ang kasalanan? Di po ba hindi naman? Kanino galing ang kasalanan? Balik kayo sa Genesis chapter 3. Ang nag-alok nito ay walang iba kundi si Satanas. At alam niyo, ang pag-o-offer ni Satan ng kasalanan, hindi po agad kasalanan. Sa Genesis chapter 3, inalok ng napakasarap na puno ng prutas. Di ba? Kaya ang sabi ni Eva, nung ikinukwento, napakasarap sa paningin, di ba? Kaya nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Yung kasalanan, hindi po inaalok yan ng pangit. Amen? Ang kasalanan ay inaalok ng maganda, at ang kasalanan ay inaalok ng matamis, at ang kasalanan ay inaalok ng may kasarapan. Tama mo ba? Kaya ang sabi, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Kung hindi pa naliligtas ang isang tao, siya ay alipin ng kasalanan. Amen? Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, kayo nga'y maging tunay na malaya. So sino yung nagpalaya sa atin sa kasalanan? Maliwanag ang sabi, anak. Sino yung anak na yan? Ang ating Panginoong Kristo na namatay sa cross. Ngayon, sa John 8:43 to 44, ang sabi, bakit di ninyo maunawaan ang sinasabot ko? Hindi ba't ito'y dahil ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko? Tingnan niyo 44. Ang dyablo ang inyong ama. At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya, hindi siya umanig sa katotohanan kailanman. Sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan. Sapagkat siya'y sinungaling at siya'y ama ng kasinungalingan. Kapatid, ano yung gusto nating maintindihan dito? Let us check ourselves. O i-check natin ang sarili natin. Totoo ba na tinubos na tayo ni Kristo sa ating kasalanan? Kasi kung hindi po tayo tinubos ni Kristo sa ating mga kasalanan, hindi natin masasabi na si Kristo ang tanging kaaliwan natin sa buhay at kamatayan ngayong 2026. Amen po ba? Masasabi mo lang na Lord, for me to live is in Christ and to die is gain. Kung naranasan mo ang pagliligtas at pagtutubos ni Kristo. Masasabi mo lang ngayon sa ating Panginoong Diyos, Lord, itong 2026, ikaw ang tanging kaaliwan ko. Ikaw ang lahat sa akin. Kasi naranasan mo na tinubos ka sa pamamagitan ni Kristo. Pinalaya ka sa kasalanan na dating mayroon ka. Yung dating hinahanap mo, yung saya mo sa mga bagay na inaalok ng mundo. Yung dating saya na hinahanap mo sa mga bisyo, sa mga tao, sa mga bagay na ginagawa mong alam mong mali, doon mo hinahanap. Pero dapat maintindihan natin, nang niligtas tayo ng ating Panginoong Diyos, yung kaaliwan, yung comfort na hinahanap natin ngayon ay na kay Kristo. Amen po ba? So kanino mo hinahanap ngayon ang comfort mo? Doon ba sa ginawa ni Kristo sa iyo sa cross? O yung mga bagay pa na narito na gusto mong maranasan na labag sa salita ng Diyos? Kung labag ito sa salita ng Diyos, you need to repent kasi hindi yun ang kalooban ng Diyos. So dalawang bagay na nakikita natin. Una, nakita natin sa ating pag-aaral kanina, yung number 1, ikaw ay pag-aari ni Kristo. Yung pangalawa, ikaw ay tinubos ni Kristo. Yung pangatlo,
sapagkat ikaw ay iniingatan ni Kristo. Yun yung napakaganda. Ikaw ay iniingatan ni Kristo. Amen po ba? Alam niyo po, kahit sabihin niyo pong ingatan niyo yung sarili niyo, kung wala ang proteksyon ni Kristo, malabo po yan. Alam niyo kung bakit buhay pa tayo ngayon? Kasi iniingatan tayo ni Kristo eh. Alam ko marami tayong dinaanan. Alam niyo kung bakit ngayon 2026 nandito pa tayo? Dahil sa pag-iingat ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, iniingatan niya rin ako sa paraan kung walang pahintulot ng aking amang nasa langit, ay walang malalaglag kahit isang buhok mula sa aking ulo. Bakit po? Alam niyo po ba na ang buhok niyo ay bilang ng Diyos? Totoo po yun. In other words, kung wala si Kristo sa buhay natin, hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa buhay natin. Ngayon, sa John chapter 6 verse 39 to 40, ito ang sabi ng ating Panginoon Hesus. Ito ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin. Wala akong iwawaglit sa lahat ng ibinigay niya sa akin. Ngunit ibabango siya sa huling araw. Ito ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Ang bawat isa na nakakita sa anak at sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibabangon ko siya sa huling araw. Anong ibig sabihin niyan? Ito yung John 10:28 to 29. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila malilipol magpakailanman. Walang sino mang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng aking Ama. Siya ay higit na dakila sa lahat at walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Ang context po ng John chapter 10, Jesus Christ is our great shepherd. Amen po ba? Ibig sabihin malinaw na si Kristo ang siyang nangangalaga at nagpuprotekta sa atin. Siguro, in the context of shepherd, alam natin ito. Ano ba yung trabaho ng shepherd? To protect his sheep. Tama po ba? To feed his sheep. Kaya nga ho, yung John 10:28 to 29, malinaw na nagsasabi dyan, siya yung nag-iingat sa atin. Iniingatan niya yung spiritual na aspeto ng buhay natin. Iniingatan niya tayo sa ating buhay. Iniingatan niya tayo upang ibigay niya yung lahat ng pangangailangan natin. Kaya ang sabi diyan, walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. At ang sabi diyan, walang sino makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ngayon, tuloy natin. Kung walang pahintulot ng aking Amang nasa langit, ay walang malalaglag kahit isang buhok mula sa aking ulo. Just imagine, yung pinabunot mo yung buhok mo, pinahintulot ng Diyos yun. Bakit po? Tingnan niyo ang Mateo 10:29 to 31. Ang sabi diyan, hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping panso ang dalawang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi mahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Just imagine, yung ibon na maya. Sabi ni Jesus Christ, hindi mamamatay yon nang hindi nila alam. Kaya ang sabi diyan, hindi pinagbibili. Pinagbibili yan, ganong halaga, pero kahit isa sa kanila hindi mahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Kung titingnan natin, even the birds ay nasa kamay ng ating Panginoong Diyos. Lalo pa kaya tayong tao? Tama po ba? Ngayon, sa pagpapatuloy, at kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kayo ba kaya? Just imagine, buhok natin bilang niyang lahat. Ibig sabihin, ganyang ka-all-knowing ang Lord. He is omniscience. Alam niya ang lahat ng bagay. Kaya sabi doon, kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga, kaysa maraming maya. So, ano yung kinakatakot natin sa taong 2026? Kung alam ng Diyos ang lahat ng bagay, meron ba tayong dapat ikatakot? Ang sabi naman ng kasulatan, wala tayong dapat ikatakot. Kaya nga ho, kapag sinabi mo sa buhay mo na si Kristo ang aking tagapagligtas, dapat maintindihan mo sa sarili mo, si Kristo po ang nag-iingat ng buhay ng bawat isa sa atin. Even the birds is under the hand of our God. Yun ang gusto ipakita. Ngayon, tunay na ang lahat ng bagay ay magkakatugma-tugma para sa aking kaligtasan. This is my favorite verse sa Romans 8:28. Alam natin sa lahat ng bagay
ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Tingnan nyo, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos. Tama pa? Sa English, in all things, God works together for good. So, ibig sabihin, kahit na po may nangyayari sa atin na tingin natin masama, may purpose si Lord. Kaya nga ho, ang pinaka-context niyan, pag pinag-aralan nyo, yung si Jose, binenta, di ba? Binenta siya ng binenta hanggang sa una, nagalit sa kanya yung mga kapatid niya. Tapos sa sobrang galit, papatayin si Jose. Tapos ang ginawa sa kanya, wag na nating patayin, ibenta natin siya. Tapos nung ibinenta, napunta kay Putipar, hanggang sa napunta sa ganito, nakulong pa siya. Tapos doon sa kulungan, matagal siya doon, hanggang sa naging gobernador siya ng Ehipto. Tama po ba? At nung pinresent na niya yung kanyang sarili sa kanyang mga kapatid, ang sabi niya ay ganito, masama ang ginawa ninyo sa akin, pero pinahintulot ito ng Diyos. Nakita niyo? In all things, God works together for good. Hindi natin makita ngayon, ano ba yung purpose mo, Lord? Pero we should rely sa sovereignty ng ating Panginoong Diyos. May mga nangyayari sa buhay natin ngayon na parang ang labo na hindi mo makita. Lord, ano ba yung purpose nito? Lord, naglilingkod naman po kami ng tapat sa inyo. Pero suddenly, bakit ganito yung nangyayari? Lord, may pagkukulang pa po ba kami? In all things, God works together for good. Yan ang gusto na pakita. Hindi mo siya makita ngayon. Pero sa dulo, ipapakita ng Panginoong Diyos. Sa panahon ni Job, hindi niya makita ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Tama po ba? Dumating siya sa pinaka-severe na trials ng kanyang buhay. Nawala ang kanyang mga anak, nawala ang lahat ng yaman niya, ang sarili niya ay tines ng ating Panginoong Diyos. Hindi niya makita ang will ng Lord. Hindi niya makita kung ano ang purpose ng Panginoong Diyos. Pero pagdating ng chapter 41, ang sabi niya, Panginoon, alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay. Ano man balakin mo'y walang makakahadlang. And what next? Pagdating ng chapter 42, nakita natin, dinobli ng Lord. Yung lahat ng meron siya. To prove na yung purpose pala ng Lord, bakit nangyari sa kanya yon? Masigit pa yung purpose ng Lord na mangyayari sa dulo ng kanyang dinadaan ng pagsubok at problema. Amen po ba? So maliwanag, in all things, God works together for good. In all things. May sakit tayo, may purpose si Lord dyan. Amen? Nagka-problema yung anak natin, may purpose si Lord dyan. Bumagsak sa eskwelahan, may purpose si Lord dyan. Tama? Kinulang ka sa lahat ng bagay, may purpose si Lord. Nawala ka sa trabaho, may purpose si Lord. Naging pangkarote yung buhay, pananalapi mo, may purpose lagi si Lord. In all things, God works together for good for those who love Him according to His purpose. Pero maganda na maintindihan natin, Lord, Ikaw ang nag-iingat sa akin. Talagang hawak mo yung buhay ko. Kahit gaano ako karunong, kung hindi mo ito pahintulot, walang mangyayari. Kahit gumamit ako ng anumang bagay, hawak mo pa rin ang buhay ko. Amen? Kapatid, kailangan natin itong sabihin sa Panginoong Diyos. Kailangan natin itong tanggapin. Itong 2026 na ito, wala tayong ibang pagtitiwalaan ng buhay natin. Bagamat mayroong iba, pero ang Lord ang unang pagtitiwalaan natin ng buhay natin. Dahil dito, sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, ay binibigyan rin niya ako ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. What is the most important sa buhay natin ngayong 2026 ay ang buhay na walang hanggan na meron tayo. Kung naniniwala ka na hindi mo hawak ang buhay mo, anytime pwede tayong kuhanin ng Lord, ano ang pinakamahalaga sa'yo? Kayamanan? Yung katanyagan natin, yung trabaho natin, o mas mahalaga sa atin dapat ang buhay na walang hanggan? This is a big question. Ang pinakamahalaga sa atin, kapatid, ay ang buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kasi bakit? Hindi nga po natin alam kung kailan tayo kukuhanin ng Lord eh. Tama po ba? Eto to, pagka binabasa ko, yung nasa Quadcom, di ba? Sa Congress, ang lalakas mo eh. Tapos nabigla ako. Si Akop namatay. Ang lakas-takas nun, di ba? Tapos si Cabral,
Ganun yung nangyari sa buhay nila. So, ano yung punto ko rito? May makikita ka dyan. Nakita mo, ang lakas-lakas. Pero nawala yung buhay. Anytime pwedeng dumating ang kamatayan. In the time of death, what is the most important is relationship with Jesus Christ. Amen? The assurance that we have eternal life in heaven. Kaya, ang sabi diyan, dahil dito sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, ay binibigyan niya ako ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. You should assure to yourself na you have eternal life dahil kay Kristo. Hindi po ito isang assuming, hindi po ito isang bagay na parang iniisip mo na ligtas ba ako o hindi. In the Bible, those who receive Jesus as their Lord and Savior have eternal life sa buhay po nila. John chapter 1, ano sabi? Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. When Jesus saved us, we are legally, children of God. You and I ay anak ng ating Panginoong Diyos. Sabi ng Efeso 1:13-14, sumasampalataya rin tayo kay Kristo. Pagkarinig ninyo ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Sa Kanya rin naman, pagkatapos ninyong sumampalataya, ay tinatakan kayo ng banal na Espiritu na ipinangako. Ang banal na Espiritu ang katiyakan ng ating mana hanggang sa pagtubos na biniling pag-aari para sa kapurihan ng Kanyang kaluwalhatian. Pansinin niyo po itong tinatakan. Malinaw po na sinasabi, tinatakan kayo ng banal na Espiritu. Yung seal na yan, malinaw yan. Ginagamit dati yan sa mga kahayupan. Baka, kalabaw, hineherohan. Tapos pag hinerohan yon, yung number na yon, yun yung nakalagay sa papel na yun yung pag-aari. Parang sasakyan. Yung chassis number mo at saka yung engine number mo, sa yun nakapangalan yun. So, ang banal na Espiritu ay sealed o selyo ng ating kaligtasan. Kaya ibig sabihin nang niligtas tayo ng ating Panginoong Diyos, ang katawan natin ay templo ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Ibig sabihin, kung ang Espiritu Santo ay nasa atin, tayo ay anak ng Diyos. Kapag namatay tayo, sigurado, dahil ang Espiritu Santo ay nasa atin, saan tayo pupunta? Hindi ka pupunta sa impyerno. Saan ka pupunta? Sa langit. Sapagkat may selyo ka ng banal na Espiritu. Yun ang ibig sabihin. Ito yung panghuli. Bakit ikaw ay may kaaliwan sa buhay at kamatayan? Pang-apat, sapagkat ikaw ay namumuhay ayon sa kalooban ni Kristo. Ito na po ang pinakamahirap na gawin. Naku yung punto? Yung niligtas tayo ng Lord, minsan lang yun Sinabi natin, Lord, nung naging Panginoon at tagapagligtas mo si Kristo, you are justified once and for all. Tama? Pero ito yung mahirap gawin. Yung mamuhay sa kalooban ni Kristo. Ito'y dapat naiisip natin, Lord, 2026, gusto kong mamuhay ayon sa iyong kalooban. At ito ang pinakamahirap na gawin ng isang Kristiyano. Sapagkat yan po ay application ng pagliligtas ni Kristo. Yan po ang pinaka dapat nakikita sa buhay natin, ang mamuhay ayon sa kalooban ni Kristo. Ang sabi ron, at ginagawa niya akong taus-pusong sumasang-ayon at handang mamuhay mula ngayon para sa Kanya. Para kanino na yung buhay natin? Para kay Kristo. Tingnan nyo, siya yung gumagawa sa ating mga puso, yung taus-pusong sumasang-ayon ka at handa kang mamuhay mula ngayon para sa Kanya. This is the Lordship of Jesus Christ sa buhay natin. Ito'y nagpapakita na Panginoon mo si Kristo. Ngayon, tingnan nyo. Sa Romans 8:14-16, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi Espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mabuhay sa tao. Sa halip ang inyong tinanggap ay ang Espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Now, just explain lang po. Sabi rito, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak.
ng Diyos. Nung sinabi ko kanina na mamuhay ka ayon sa kalooban ng Panginoon, I want to highlight itong sinasabi rito. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So paano mo ngayon masasabing anak ka ng Diyos? Paano mo? Paano mo masasabi anak ako ng Diyos? Siyempre sabihin mo dahil kay Kristo. Pero meron po yung lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu. Anak ka ng Diyos, kaya may pumapatnubay sa'yo. Amen po ba? Lahat ng anak ng Diyos, may pumapatnubay sa Kanya. At ang pumapatnubay sa Kanya ay ang banal na Espiritu. Ngayon, tingnan nyo. Kapag tayo ay pinapatnubayan ng Espiritu, yung Espiritu ng pagkaalipin, sapagkat hindi Espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap. Ano ba ibig sabihin ng Espiritu ng pagkaalipin? Well, ang Espiritu ng pagkaalipin, this is our old nature. Yung dati nating buhay. Yung dati nating buhay, siya yung pinapanginoon natin sa sarili natin, hindi si Kristo. Amen po ba? At dahil siya yung pinapanginoon natin sa buhay natin nung hindi pa tayo Kristiyano, yung Espiritu ito, ito yung sarili natin Tapos alipin tayo. Inaalipin yung Espiritu natin ng kasalanan. Amen po ba? Kaya ang sabi diyan, sapagkat hindi Espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap. So ngayon, ang tanong lang, kung totoo na tayo ay pinapatnubayan ng Espiritu Santo, dapat ba namumuhay pa rin tayo sa Espiritu na umaalipin sa atin ng laman? Ang sagot ay hindi. Sapagkat sinasabi ng Galatians chapter 6, Galatians chapter 5, magkalaban ito. Magkalaban ang laman at ang Espiritu. Amen po ba? Dahil ang Espiritu ay laban sa laman. At ang laman ay laban sa Espiritu. Magkalaban ito. Kaya ang sabi rito, kung totoong anak tayo ng Diyos, dapat yung patnubay ng Espiritu Santo ang sinusunod natin. At hindi na tayo ngayon alipin ng Espiritu, ng old nature natin, at hindi na tayo dapat namumuhay sa takot pa. Amen po ba? Ngayon, sa halip, ang inyong tinanggap ay ang Espiritu ng pagpupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Ano ibig sabihin ng Espiritu ng pagpupkop? Nasa atin po ang Espiritu Santo. And what is the fruit of the Holy Spirit? Now listen carefully. In Galatians chapter 5, ganito ang sabi ni Apostle Paul ng Word of God. Galatians chapter 5 verse 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. And take note yung verse 24, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao, kasama ang masamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Sino na po dapat ang naghahari sa buhay natin? Ang Espiritu Santo. At kung ang Espiritu Santo ay naghahari sa atin, dahil anak tayo ng Diyos, may bunga po ito, pag-ibig. At ano yung pag-ibig na yan? Pag-ibig sa Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip at lakas. Ito ang pinakamahalagang utos. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So dapat yan yung nakikita sa buhay natin. Ngayon, kung ang laman naman, ang umiiral sa atin, eto po yon, yung Espiritu ng pagkalipin, eto po yon, eto yung bunga ng laman. Ang sabi ng Galatians chapter 5 verse 19, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pangangalan niya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. This is the fruit of the flesh. Dapat, ang sinasabi, hindi na tayo alipin ng espiritong old nature natin. Nang hindi pa tayo ligtas, dapat, yung espiritu ng pagkaalipin ito, na laman natin, hindi na dapat nakikita sa atin. At ang dapat makita sa atin,
ay ang pinapatnubayan tayo ng Espiritu ng Diyos na nagbubunga ang Espiritu Santo sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya mga kapatid, nagiging matagumpay lang tayo kung ang sarili natin ay pinapasakop natin kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Amen? Alam niyo mga kapatid, there are so many struggles sa buhay natin as we continue to serve the Lord. Kahit sa buhay pananampalataya natin, may struggle lagi sa buhay natin. Kahit na mananampalataya tayo, andyan pa rin ang laman. Lumang pagkatao natin, lumalabas ito. Pero kung hahayaan natin na ang laman natin ito, na old nature natin ito, ang siyang mag-rule sa ating mga buhay, doon tayo nahuhulog at nalalaglag sa kasalanan. Pero kung hinahayaan natin na ang Holy Spirit ang siyang gumagawa sa ating mga buhay, nililid niya tayo sa pamumuhay na nakakalugod at katanggap-tanggap sa ating Panginoon Diyos. So mga kapatid, malinaw dapat sa atin, ang Espiritu ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. When God saved us, God expecting us na mamuhay tayo sa kalooban ng Panginoon Diyos. So, kapatid, as we look forward to 2026, let us surrender ourselves sa buhay natin. I mean, dapat isabit natin ang ating kalooban sa kalooban ng ating Panginoong Diyos at mamuhay tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So muli po, sa ating pag-aaral kanina pa, apat na bagay ang gustong ipakita sa atin sa pinag-aaralan natin ngayon, mga kapatid. Ang gustong ipakita sa atin ng ating Panginoong Diyos ay ito. May kaaliwan sa buhay at kamatayan sa taong 2026. Number 1, sapagkat ikaw ay pag-aari na ni Kristo. Amen? Pangalawa, sapagkat ikaw ay tinubos na ni Kristo. Pangatlo, sapagkat ikaw ay iniingatan ni Kristo. At pang-apat, sapagkat ikaw ay namumuhay ayon sa kalooban ni Kristo. Naalala niyo yung pasimula ko kanina? Si Polycarp, willing siya na ibigay ang kanyang buhay in time sa panahon ng persecution na yon. Bakit? Kasi alam niya na pag-aari niya yung sarili niya. Pag-aari yung sarili niya ni Kristo. Alam niya na tinubos siya ni Kristo, mamamatay ang kanyang katawan, pero yung kanyang kaluluwa may buhay na walang hanggan. Alam niya, despite na anak siya ng Panginoon, sa gitna ng kanyang kamatayan ngayon, andun ang pag-iingat ni Kristo sa kanyang kaluluwa. Amen po ba? Kaya yung pag-iingat ng Panginoon sa atin, hindi lang ho sa kalusugan natin at katawan natin, kundi yung proteksyon niya sa kaluluwa natin at pananampalataya natin sa Kanya. Amen po ba? At pang-apat, namuhay siya ayon sa kalooban ni Kristo. Mga kapatid, this is my wish and prayer sa ating lahat ngayon. Na dapat naiisip natin, Lord, pag-aari mo ako. Lord, tinubos mo ako. Lord, iniingatan mo ako. Lord, mamumuhay ako sa kalooban mo. Ano man ang mangyari, sa ngayon 2026, Lord, ang buhay kong ito ay para sa iyo. This is the challenge for us, mga kapatid. Kung sa tingin mo, sa araw-araw ng buhay mo, pag iniisip mo ngayon, Lord, parang hindi mo naman pag-aari yung buhay ko. Bakit? Kasi 50-50 lang eh. Pag linggo, pag-aari mo ako. Pero pagka Monday hanggang Sabado, pag-aari na ako ng sarili ko o ng mundo. Kailangan nating maisip na everyday sa buhay natin, pag-aari tayo ni Kristo. Amen po ba? Kung hindi pa tayo natutubos ni Kristo, this is the time na sabihin natin kay Lord, Lord, gusto ko na maranasan na totoong tinubos mo ako sa buhay ko. At sa pagtubos mong ito, Lord, gusto ko makalhaya ako sa anumang bagay na umaalipin sa akin. Pangatlo, Lord, mas mahalaga na ingatan mo ang aking spiritual na aspeto. Ingatan mo ako para sa buhay na walang hanggan, sapagkat alam ko na hindi ko alam ano mangyayari sa aking katawan. At ang panghuli, dapat naiisip natin, Lord, gusto kong mamuhay sa kalooban mo. Dahil noong nakaraang mga taon, hindi ako namuhay sa kalooban mo. Ang gusto ko pa rin ang nasusunod. Ngayon 2026, Lord, tulungan mo ako mamuhay ayon sa iyong kalooban. Mga kapatid, sa mabuhay at mamatay, si Kristo ang ating kaaliwan sa taong 2026. Let us pray. Panginoon po naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sapagkat
Pinasangkapan mo ang inyong mga salita at ang Heidelberg Catechism. Panginoon, tinuruan mo kami na wala kaming dapat asahan sa aming mga buhay, kundi si Kristo lamang. Si Kristo ang aming tanging kaaliwan sa buhay at kamatayan. Sapagkat nasa Kanya at sa Kanya natatago ang buhay namin. Kaya Panginoong Diyos, sa oras na ito, tulungan nyo na ma-realize namin na pag-aari ni Kristo ang buhay namin. Sapagkat siya po ang tumubos sa amin. At naniniwala kami, Panginoong Diyos, na iniingatan niya kami at patuloy na nararanasan ang kapangyarihan niya upang mamuhay kami sa kanyang kalooban. Lord, maraming salamat sa lahat ng aming natanggap ngayon at nawa baunin po namin sa aming isip at kalooban, ipanatili nawa ng Banal na Espiritu sa aming buhay ang mga aral na ito, sa aming pagtahak sa natitira pa na 361 days ng taong 2026. Nawa, you are the Lord God who will continue to reign in our lives at patuloy na mararanasan namin ang tunay na pagpapalang ng gagaling sa iyo. This is our prayer in Christ's name. Amen. Amen. Now we will proceed to our ating pong Lord's Supper sa umagang ito. At pinatawagan ko po ang ating kapatid na Sister Antonia at Sister Leonie para po sa pagdidistribute ng ating pong mga elemento. But before that, gusto ko muna po kayong Brother,